Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kaniyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kaniyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi,
Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Hese, "Wala ka na bang anak, kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundungan ng anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kaniyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain, at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Umasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama."
Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At ngayong araw na ito ay matutunghayan natin mamaya ang renewal and oath-taking ng mga, ano ba ito, Miss DMI ba kayo? Lahat kayo may SAS, no? Wala nang miyembro, lahat may SAS na. No, sila yung mga, sige, tingnan natin ha. At nawa sa ating mga pagbasa ay maunawaan po natin lahat, lalo na kayo mga manunumpa na maglilingkod bilang mga DMI o Daughters of Mary Immaculate International. Sige po. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang araw ng pamamahinga. Mahalaga po ang pamamahinga. Mahalaga na nirerespeto natin, iginagalang natin ang araw ng pamamahinga. Isa ito sa 10 utos. Pangilan ito sa 10 utos? Di may. Pangilan ang araw ng pamamahinga? Ikatlong araw, no? At binigay ng Diyos ito para sa tao. Kasi mahalaga yung may pahinga. Sa mga taong walang pahinga, mainitin ang ulo. Sa mga taong walang pahinga, kahit na active, kahit na maraming ginagawa, hindi nagiging masaya ang pagkilos o pagtatrabaho. Kaya nga 'di ba, kahit sa bahay, kapag kulang sa pahinga ang mga tao sa loob ng bahay, may init ang ulo. Lalo na ang mga nanay. Kasi pagod na nga. Hindi naman tayo pinagkakaitan na magpahinga. Ang tao ang ayaw magpahinga. Kaya tuloy, kapag nawawalan tayo ng oras o hindi tayo naglalaan ng oras sa pahinga, bukod sa nagkakaroon tayo ng sakit sa katawan, nagkakaroon tayo ng sakit sa utak. At ano ang sinasabi natin sa utak? Diba? Common sense. Pagpagod na, nakakalimutan natin yung common sense. Gamitin ang common sense. So, baka puro common, wala nang sense. Kasi dito nga po sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseo na nakakaalam ng batas, hindi nila naunawaan ng lubusan kung para saan ang batas na ito. Kaya kahit araw ng pamamahinga, wala silang tigil sa paghahanap ng kamalian. Lahat na lang ng kanila pong tinitingnan ay kung paano nila mahahanapan ng kamalian ang mga alagad na Jesus. Kaya pati ang pagpitas ng mga uhay para sa kanila paglabagyan sa utos ng Diyos na huwag magtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Marami tayong ginagawa na minsan na nawawalan tayo ng pakikipagkapwa-tao, hindi nagiging masaya ang paglilingkod natin kasi laging ang hinahanap natin kamalian imbis na kabutihan. Kaya nga maging sa ating unang pagbasa, pinapaalala sa atin na ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso, hindi ang kakisigan, hindi ang panglabas o pisikal na anyo, kundi ang puso.
Kaya sana po, no, muli sa inyo ng mga miyembro ng Daughters of Mary Immaculate. Ha? Puso ang kailangan natin. Marami ng tao, sabi ko nga, madalas sa babanggit ko, marami ng tao ang matalino ngayon pero wala silang common sense. Maraming tao na ang matalino ngayon at gamit-gamit ang utak pero kokoonti ang gumagamit ng puso. Kaya sana po no, sa inyong paglilingkod, puso ang pairalin. Hindi yung kung saan-saan tayo tumitingin, lahat na lang sinisita natin, lahat na lang ay pangit ang gagawin ng iba, mamumulis tayo kumbaga. Hindi ganon. Hindi kayo itatalaga, hindi kayo pinipili o pinili ng Diyos para magmaganda dito, kundi para mas maging maganda ang inyong kalooban. Lahat naman po tayo, no? Lahat tayo na narito, nawa ay mas maunawaan natin ang tawag sa atin ng Diyos. Yung magpatupad ng kabutihan at hindi ang maghanap ng kamalian ng ating kapwa. Amen? Ngayon na ba? Sige po. So, hingin ko lang ng konti ng panahon para po sa oath-taking ng mga miyembro ng Daughters of Mary Immaculate. Sino pong magli-lead ng inyong panunumpa? So lahat po ng miyembro, officers ng Daughters of Mary Immaculate para sa inyong induction. Punta na lang po lahat kasi kung iisa-isahin lahat, lilima na lang ang walang sash. So, lahat may pwesto na. Tandaan niyo po ulit ha, ang kailangan natin na maglilingkod, mga lingkod na mayroong puso. Hindi mata na maghahanap ng kamalian, kundi mata na titingin sa kung ano ang maiaambag, kung ano ang maibibigay para sa simbahan. Sino pong mangunguna? Akyat po dito yung pinaka-head. Ang daming sas, hindi nyo alam sinong head nyo. Sinong pinaka-head? Dito po. Regent, ang inyo pong lingkod, Sister Fidelina Reyes, immediate past regent, Sis Asuncion S. Sulit, Vice Regent, Sister Agrifina B. Castañeda, Chancellor, Sister Fe A. Sinson, Recording Secretary, Sister Arsenia P. Navizaga, Financial Secretary, Sister Marcelina G. Domingo, Treasurer, Sister Evelyn B. Racusa, Custodian, Sister Lourdes P. Ke, New Trustee, Sister Yolanda A. Concepcion, Junior Trustee, Sister Filomena Aligayo, Senior Trustee, Sister Audrey Rose S. Oronico, Scribe, Sister Dolores Polo, Monitor, Sister Isabelita Fabian, Banner Bearer, Sister Hilda N. Punzalan, Inside Guard or Guard-In, Sister Marcela B. Machenso, Outside Guard, Sister Margarita S. Posadas,
Guide 1, Sister Monica M. Balyo, Guide 2, Sister Jen Siraviel Figueroa, organist. Okay. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa ating panunumpa. Sabay-sabay. I mention your name, Josephine Dizon, in the presence of the members of the DMII and the people of God here assembled, do solemnly pledge upon my sacred honor that I will faithfully, without reservation, obey and cause to be obeyed the principles that I have learned from the lessons of unity, friendship, charity, humility, and sanctity, and observe the bylaws of the DMII. I will endeavor in every honorable way to promote the growth and prosperity of the association, and whenever possible, attend all meetings of the circle. I shall always commit to willingly and lovingly share my time, talent, and treasure to accomplish the missions of the DMII. So help me God. Inihaharap ko po sa inyo ang mga miyembro ng DMII para sa kanilang paglilingkod. Meron pa ba? Maghanap kayo ng miyembro, ha? Konti na lang yung miyembro, tatatlo na lang. Lahat kayo officer na, ha? Congratulations po. And gabayan kayo ng ating patrong si San Jose. Magsitayo ang lahat. Hinalaya tayo, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayo maging kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang batas, naway wag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumao, naway tanggapin ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lamikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lamikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghelo nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating aming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng
katawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.